Tumayo po tayo para sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahuwa na banal at makapangyarihang ka po sa lahat. Sa oras na ito'y nagpapasalamat kami ng marami sa iyo, Ama, sapagkat taglay pa namin ang aming karapatang sambahin at purihin ang iyong napakabanal na pangalan. Sana'y mapatawad mo ang aming maraming pagkukulang
At naway, linisin mo ang aming puso at kaisipan sa oras na ito upang sa ganun, Ama, masamba ka namin ng buong puso at may katotohanan upang sa ganun, Ama, makinabang ang aming kaluluwa sa gagawin naming pagsambang ito. Basbasan mo sana ang aming kapatid na mangunguna at maghahayag ng iyong mga salita na sana'y maipahayag niya ang iyong salita na may pag-ibig at may katotohanan upang ang lahat ng makikinig ay mabigyan ng biyaya na nagmumula sa iyo. At sana'y ang mga salitang ito'y maging gabay namin sa aming paglalakbay sa mundong ito. At lalong-lalo na, Ama, patuloy mo kaming bakuran ng iyong mga salita upang makaasa kami sa pagsalubong ng iyong bugtong na anak. Makasama kami sa mga pinili mo na maglilingkod sa iyong napakadakilang pangalan. Basbasan mo sana ang aming mga habuloy na ihahandog sa araw na ito. Magamit sana ito sa mabuting paraan at lalong-lalo na magamit sa pagpapalaganap ng iyong mga banal na salita upang marami pang mga tao ang makapakinig ng iyong kadakilaan, Ama. At marami, lalong-lalo na ang aming mga kamag-anak, mga kaibigan at mahal sa buhay na hindi pa namin kasama sa ganitong paglilingkod. Sana'y mabuksan ang kanilang mga kaisipan at ang kanilang mga puso upang marami pang mga tao ang makakilala sa iyong napakadakilang pangalan. Basbasa mo rin sana ang mga pinuno ng mga iba't ibang bansa na magkaroon ng kapayapaan ang mundong ito upang huwag mahadlangan ang aming ginagawang pagsamba at paglilingkod sa iyong napakadakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating paksa, mga kapatid, ay ang mga propesiya at ang rapture. Part 2 na ito. At diyan po sa ating yung ating under title o yung ating pong subtitle ay si Siro at ang mga wakas ng lupa. Mahalaga po na ating pong pag-aralan ito sapagkat kung pag-aaralan natin ang Biblia ay laging nagre-restora ang Diyos. Pag sinabing restorasyon, ibinabalik ng Diyos ang kanyang mga anak
sa dating paniniwala, sa dating paglilingkod, sa dating pagsamba, katulad ng kasaysayan ng Israel. Sa ating panahon ay mayroon pong huling gawain ng Diyos. At ang gawain ito ay restorasyon din. Pagbabalik sa Kanya, pagbabalik sa tamang aral, pagbabalik doon sa mga katotohanang matagal na ito po ay nakatago at nakalihim. Inilihim kasi ito eh. Kung hindi man sinasadya, ay nailihim ito ng mga taong mangangaral ng Ebanghelyo na ating pinaniniwalaan sa ating pong paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sa nagdaan nating pag-aaral, nalaman natin na ang mga propesiya o mga hula ay potensyal na mayroong dalawa o higit pa sa dalawa na katuparan, tulad ng ating pong napag-aralan na. Ang mga katuparan na ito ay maaring mangyari sa maikling panahon o sa near time, no? Sa panahong malapit doong humula, panahon ng humula, at sa mahabang panahon o sa future time, mangyayari po ito. Kadalasang sumasailalim sa iba't ibang konteksto at kahulugan. Sa pagsusuri po ng mga gawa ng mga propeta, katulad ng propeta Isaias, kasama ho ang mga makasaysayang kaganapan na nakapaligid sa kanyang mga hula, makakakuha ho tayo ng mas malalim na pananaw sa kanilang kahalagahan sa panahon natin. Ang pagsisiyasat po, mga kapatid, na ito ay makakatulong po talaga sa atin para tayo po ay makaunawa, tayo po ay madala doon sa tamang pagkaintindi kung paano ang mga sinaunang mensahe na ito, mga hula, ay patuloy po na ika nga ay relatibo sa ating panahon at kung anong mga aral ang maaari nating makuha mula sa mga hulang ito sa ating kasalukuyang panahon. Mga kapatid, atin pong dapat na pagtuunan ng pansin ito pong mga hula na nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Alam ninyo, pagka binasa natin, sabi nga sa Ingles, mga kapatid, ay ang sabi, the vision of the prophet Isaiah, the son of Amos, concerning the kingdom of Judah in its capital Jerusalem, which he saw as revealed by God during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and the Hezekiah, kings of Judah. Kaya ito pong aklat ni Propeta Isaias, mga kapatid, isang vision po ito, isang pangitain ito na ito po ay ipinakita sa kanya mismo ng ating Panginoon Diyos. Kailanman na nangyari itong vision na ito? During the reigns of Uzziah, sa panahon ng paghahari ni Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, mga hari ng Judah. Kapagkat alam naman natin na ng panahon ni Isaias, ang Israel ay nahati na po sa dalawang kingdom, south at saka north. Mga kapatid, the prophet Isaiah was active in Judah during the reigns of Kings Uzziah, dated 791 to 739 BC. Ang ating pong source o reference ay Britannica. Tuloy natin. And Hezekiah until 686 BC. Ano yung BC? Before Christ. Although the Bible does not specify his date of death, we can place him in this time frame. Key events include Sennacherib's failed siege of Jerusalem around 701 BC and the visit of Merodac Baladan, king of Babylon, gaya ng ating mababasa sa unang talata dito sa Isaiah 39:11. Let us read po ito. Nang panahong yun, nabalitaan ng hari ng Babylonia na si Merodac Baladan. Ang hihirap na mga pangalan pala nun, ano? Merodac Baladan. Kaya wala akong nakikita at nadidinig na ang anak nga niya ay pinangalan ng Merodac, di ba? Merodac Baladan. Anyway, tuloy natin. Na anak ni Baladan na gumaling si Hezekiah sa sakit na nito. Kaya nagpadala siya ng sulat at mga regalo sa pamamagitan ng kanyang mga sugo. Binasa natin ito
para atin pong patunayan na sa aklat ng Isayas ay nandiyan po napapaloob ang panahon ng paghahari nitong si Hezekiah. Alam naman natin si Haring Hezekiah, ang kanya pong layunin talaga ay peace and prosperity. Katulad ng ating napag-aralan na sa nakaraan, yan po ang diwa ng ating Panginoong Yahushua. Di ba? Ang maliit na bahagi lang na kung saan gusto ni Hezekiah magkaroon ng peace, doon lang po sa Ephraim at saka sa Amad, di ba? Sa ating napag-aralan. Pero ang Kristo, broader ang kanyang peace and prosperity. Nang lahat ng sangkatauhan ay magkaroon ng peace and prosperity sa sintidong magkaroon sila ng peace with God through reconciliation, through His redemptive blood sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya ating napag-aralan nga po, dual fulfillment of the prophecy o kaya ay multiple fulfillment of the prophecy. Kaya dito ating nabasa na ito kasing si Hezekiah, mga kapatid, ay nagkaroon ng sakit ito eh. Di ba? Nanalangin siya sa Panginoon Diyos. At ang sabi, alang-alang sa iyong bayad. Dinagdagan siya ng Panginoon Diyos ng another 15 years. Pero sa ating pong iglesia, nung sila'y kasama pa po natin, hindi naman nila ipinaliwanag sa atin paano nabuhay si Hezekiah sa panahong 15 years. Alam nyo, si Hezekiah nabuhay na may konting nagiging arugante ho siya eh. Kapagkat itong si Merodach Baladan, ano ho, nabalitaan niya na itong si Hezekiah nagkasakit. So nagpadala siya ho ng mga sugo kay Hezekiah, nagpadala pa nga ng regalo. Pero alam nyo, ginawa ni Hezekiah, pinakita niya yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang mga possessions. Yung po ay isang gesture na parang naging arrogante ho siya. Di ho ba? Hindi tinuro sa atin po yun nung kasama pa natin sila. Bueno, atin pong puntahan itong ating pong paksang diwa ang tungkol po kay Cyrus o kay Ciro, no? At ang mga wakas ng lupa. Atin pong basahin. Itong nakasulat po sa Isayas 46:11 hanggang 13. Ano po ang hula ni Propeta Isayas patungkol kay Ciro na ito po ay isa sa mga ginamit ng Diyos na kasangkapan para sa kapakanan ng Israel. Ito nakasulat sa 46:11-13, ito sabi, tatawag ako ng isang tao mula sa silangan, sa malayong lugar, at siya ang magsasagawa ng aking mga plano. Maitutulad ko siya sa isang ibong mandaragit. Kayong ibong mandaragit, pagtutulad lang yun, Isasagawa ko ang aking mga sinabi at plinano. Makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang ulo. Hindi ninyo mararanasan ng tagumpay at katwiran. Hindi na magtatagal, ibibigay ko ng tagumpay at katwiran sa Jerusalem. Jerusalem ito ang tinutukoy din eh. Hindi ho Philippines, Jerusalem. Malapit ko na itong iligtas, pararangalan ko ang Israel. Diyan po ay may binabanggit sa hula ni Isayas, isang tao. Saan magmagagaling? Sa silangan, sa malayong lugar. Ano tatrabahuhin niya? Magsasagawa siya ng plano ng Diyos. Saan itinulad? Sa ibong mandaragit. Sino ang taong ito? Ano ang gagawin niya? Gagawin niya ang plano ng Panginoon Diyos. Bakit? Saan ba siya isusugo? Doon sa mga taong matitigas ang ulo. Ano ang sabi? Hindi na magtatagal, ibibigay ko ng tagumpay at katwiran sa Jerusalem. Malapit ko na itong iligtas, pararangalan ko ang Israel. Mga kapatid, itinuro sa atin, nung kasama pa natin sila, ng propesiyang ito ay natupad kay kapatid na Felix Manalo. Tayo po ay sumasampalataya ng kapatid na Felix Manalo ay isa sa ginamit ng Diyos na kasangkapan para po ituro ang katwiran ng Diyos. Tandaan natin, ang panahon ng kapatid na Manalo, nung panahon yon, ang aral tungkol sa Diyos nagkalat, naglipana, naghari sa Pilipinas, daladala ng Katolisismo at Protestantismo. Ang Diyos ay isa, may 3 persona. Pero nang mangaral ang kapatid na Felix Manalo, ang kanyang pangangaral ay kaparis po ng pangangaral ng mga propeta noon, ng mga apostol noong panahong una, mga kapatid. Abrahamic faith. Alam nyo, ang Abrahamic faith ay nagtataguyod sila ng
pananampalataya tungkol sa Diyos na kung tawagin ay monotheistiko, monotheistic na faith. Pag sinabing mono, isa, isa lang ang tunay na Diyos. Hindi ba't ang Diyos na tunay na si Yahuwah ay iisa nga lang? Itinuro ng mga propeta, itinuro ng mga apostol, itinuro ng ating Panginoong Yahushua ang kapatid na manalo nang siya'y magturo tungkol sa Diyos. Ilan ang Diyos na kanyang itinuro sa atin? Hindi ba't isa din? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na baliwala ang kapatid na Felix Manalo. Natuto ako bilang Katoliko noon. Ang Diyos pala, walang tatlong persona. Hindi pala Diyos ang anak, hindi pala Diyos ang Espiritu Santo. Ang Diyos pala'y ang Ama lang. At yan po'y pinatotohanan ng mga talata ng Biblia. At kung may ginagamit man ang mga taong nagtuturo na di umano ang Kristo'y Diyos, ang Espiritu Santo'y Diyos din, tatlong persona ng Diyos, yung po'y hinagap lang. Mga talatang mali ang salin, mga talatang mali ang pagkakaintindi. Sapagkat sa Biblia, ang Diyos mismo may sabi, ako ang Diyos at wala ng iba. Maliban sa akin, wala ng ibang Diyos. Kaya ang kapatid na manalo, mga kapatid, ang isa sa ginamit ng Diyos na kasangkapan. Pero itong 46:11, 13 ng Isayas, mga kapatid, may dual fulfillment po ito, mga kapatid. Ang part lang na ituro sa atin kay kapatid na manalo, pero may isang part na hindi na ituro sa atin. Sinong isa sa katuparan yan? Next slide. Ganitong ating mababasa. Calling a bird of prey, the same verses, the same chapter ang ating binabasa. Isaiah 46:11-13. Sa Amplified, calling a bird of prey from the east, from a far country, the man Cyrus of my purpose. Truly I have spoken, truly I will bring it to pass. I have planned it. Be assured I will do it. Listen to me, you stiff-necked people, you who are far from righteousness, right standing with God. Pag sinabing you are far from righteousness, ang ibig sabihin ay right standing with God. Wala sila sa magandang kalagayan nila at relasyon sa Diyos. I bring near my righteousness and in the salvation of Israel. It is not far away, and my salvation will not delay. And I will grant salvation in Zion and my glory for Israel. Anong isa sa dual fulfillment ng talatang ito? Una, ito po ang kung tawagin natin ang pinaka-near fulfillment. Pinakamalapit na panahon ng katuparan ng hula na tupad ito kay Ciro. O hindi ba si Ciro ay nasa ibang lugar? Oo. Sa anong lugar si Ciro? Nasa Persia siya. At alam ba ninyo na kapag binasa ninyo ang mga aklat ng referensya, ang Persia po na ngayon ay Iran, located po ito to the east of Israel. Malayong country ito sa east ng Israel. Kaya letra por letra, nakasulat talaga, from a far country, the man Cyrus of my purpose. Kaya ito po'y tumutukoy kay Ciro. Yan po ang isa sa fulfillment na una ng hulang ito. At ang pangalawang fulfillment, alam nyo, pagka binasa pa ninyo sa mga aklat ng referensya, ito pong si Cyrus, ang para ito'y nagpoporsyado sa ating Panginoong Yahushua, Hamashiach. At alam din po naman natin ng ating Panginoong Yahushua Hamashiach ay nangaral lang sa maikling panahon at umakyat na siya sa langit. Pero bago siya umakyat sa langit, ang kanyang pangangaral ay kanyang inihabiling ipagpatuloy ng mga apostol at nang mamatay ang mga apostol sa ating mga panahon, sa mga wakas ng lupa, meron ding gagamitin kasangkapan ang ating Panginoong Yahushua sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dapat nating maintindihan yan, mga magulang at mga mahal na kapatid. Kaya, ang unang fulfillment ng 46:11-13 ay si Ciro. At ang pangalawang fulfillment, ang Panginoong Yahushua. Pero ang Panginoong Yahushua sa mga huling wakas ng lupa o sa mga panahong malapit ng wakas ng mundo ay may gagamitin din kasangkapan. Tinuturing natin ang isa sa ginamit na kasangkapan, ang kapatid na Felix Manalo. Kaya mga kapatid, restorasyon, idinadala tayo ng Diyos doon sa dapat nating maintindihan. Kaya ang 46:11-13, hindi lang isang fulfillment nito.
Mayroong future at may tinatawag tayo short-term at saka long-term fulfillment of the prophecies, especially in the book of Prophet Isaiah. Ano pa paruweba? Paano ho pinaliwanag ng Diyos ang gawain nitong si Ciro? Ano ang katangian niya? Pakinggan natin. Ganito nakasulat sa next slide. Ganitong ating mababasa. Ito ang sinasabi ni Yahuwah na inyong tagapagligtas na lumikha sa inyo. Ako si Yahuwah, lumikha ng lahat ng bagay. Ako lang mag-isa ang naglatag ng langit at ako lang din ang lumikha ng mundo. Sinabi ko kay Cyrus o si Ciro, ikaw ang tagapagbantay ng aking mga mamamayan at gagawin mo ang lahat ng nais ko. Mag-uutos ka na muling itayo ang Jerusalem at ang templo roon. Kaya yan pong mga chapters of Isaiah chapter 43, 44, 45, 46 ay tumutukoy kay Ciro. Ang sabi ng Diyos sinabi ko kay Ciro, ikaw ang tagapagbantay ng aking mga mamamayan at gagawin mo ang lahat ng nais ko. Mag-uutos ka na muling itayo ang Jerusalem at ang templo roon. Sapagkat alam naman natin, nang masakop ng Babylonia, naging alipin sila. Nabihag ng Babylonia ang Israel. Di ba, mga kapatid? Gaano katagal po na namalaging bihag ng Babylonia ang Israel na bayan ng Panginoon Diyos? Abay, matagal-tagal na panahon. 70, hindi ako nagkakamali, 70 years di ba? 70 taon na sila alipin doon ang ginamit ng Diyos na kasangkapan ay si Ciro. Itong si Ciro, hindi naman niya kilala ang Panginoon Diyos Hindi naman siya Israelita, taga-Persya nga siya na ngayon ay Iran na yan ang kalaban ng Israel ngayon. Di ba, mga kapatid? Sabi niya kay Ciro, magitan ng propeta Isaias, ikaw ang tagapagbantay ng aking mga mamamayan at gagawin mo ang lahat ng nais ko. Mag-uutos ka na muling itayo ang Jerusalem kasi nawasak ng Jerusalem Hindi lang yon, pati yung templo ang sabi ay muling itayo. Hindi ba totoo? Pagka pinag-aralan natin, di ba mga kapatid, yung rebuilding ng Second Temple, panahon po yan ng katuparan ng hula ng Diyos. At ang kinatuparan niyan ay walang iba kundi ito pong si Ciro. Anong dala-dala din niya? Espada lang ba? Aba hindi, katwiran, righteousness of God. Hindi ho ba? Hindi ba isang righteousness of God ang dala-dala niya na muling itayo ang Jerusalem? Hindi ba righteousness of God ang dala-dala niya ng mga tao ay mabalik sa kanilang dating bayan na yan po ang Jerusalem? Hindi ba yun ay righteousness of God na muling itayo ang templo sapagkat kung walang templo, walang maisasagawang pagsamba ang Israelita sapagkat ang burnt offerings at ang kanilang iba't ibang gawain ay ginagawa sa loob ng templo? Righteousness ang dala ni Ciro, di ba, mga kapatid? Kaya, puntahan naman natin ang kapatid na Felix Manalo. Ano din ang dala-dala ng kapatid na Felix Manalo na ginamit ng ating Panginoong Yahushua, nakasangkapan din at ng Panginoong Yahuwah, parang katwiran ay maipalapit sa tao? Hindi ba isang righteousness na ipakilala ang Diyos ay iisa lang? Hindi ba righteousness na ipakilala ang iba't ibang mga aral ng Panginoon Diyos? Kaya nga, dual fulfillment, restoration period, itinuturo sa atin, sa ating ginagawang pag-aaral na ito ng salita ng Diyos, ang mga aral noon na dapat naintindihan na natin. Pero ngayon lang po, itinuturo sa atin. Half-truth lang ng kapatid na Manalo ginamit na kasangkapan sa mga wakas na lupa. Ang half-truth, para maging complete maging buo ang katotohanan, si Ciro ang kinatuparan. Walang pagtatalo. Letra por letra, nakasulat Pwede ba nating pagtalunan pa yan? Nakasulat po yan. May dual fulfillment lang. Ngayon, ano pa ang i-accomplish o gagawin itong si Ciro na ito po ay sapat lubay ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos na nakasulat sa hula ng propeta Isaias. Next slide. Ganito po nakasulat na mga kapatid, 45. Ito ang sinabi ni Yahuwah kay Ciro. O, kita nyo, chapter 45 na yan. Zero ng zero pa rin.
na kanyang hinirang at pinalakas ang kapangyarihan. Sakupin mo ang mga bansa at pasukuin mo ang mga lahi at hari. Buksan mo ang mga pintuan ng kanilang mga lungsod at agawin, at hindi ito isasara. Ako ang maghahanda ng iyong dadaanan at papatagin ko ang mga bundok. Parang may kahawig ito, 'di ba? Parang si Juan Bautista, na inihanda niya ang dadaanan ng Panginoong Yahushua. Papatagin ko mga bundok, 'di ba? Kaya itong si Ciro na ito ay nagpoporsyado sa Panginoong Yahushua. Ito pa, gigibain ko ang mga pintuang tanso at ang mga tarangkahang bakal nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga nakatagong kayamanan para malaman mong ako si Yahuwah, Diyos ng Israel, na tumawag sa iyo. Kaya itong si Ciro, tinawag din ng Diyos eh. Persyano yan, kapatid na Erneng. Hindi ba yan ay Iran ngayon ang Persya? Pero tinawag ng Diyos. Anong ating magagawa kung yun ang gusto ng Diyos? Di ba? Kaya hindi pwede pagdating sa leadership ng isang simbahan ay puro magkakamag-anak lang. Si Ciro, hindi ito Israelite, pero tinawag na Diyos para gamitin kasangkapan ng Diyos eh. Pero sa ibang relihiyon, lalo sa nung kasama pa natin sila eh, di ba? Dynasty. Puro letter M yung kanilang leader eh, ang last name. Pagka hindi letter M, alam naman natin kasi ang nagtatag ay M din, ang last name, negosyo eh. May property po yan eh. Alam nga namang ibigay mo sa ibang apelyido yan. Mawawalan ka na, baka mawala sa kanilang kapangyarihan mga letter M yung kanilang apelyido, ang kanilang property, kayamanan eh. Kaya nga po, naalala ko tuloy eh, hindi man to nakalasulat sa aking leksyon, sabi noong leader ni chairman ipinagpalit ko ang aking mga mahal sa buhay dahil sa iglesia. Dahil sa iglesia, hindi niya sinabing dahil sa Diyos. Kaya ko itiniwalag yung nanay ko, ang aking mga kapatid, bla bla bla, dahil sa iglesia. Ba't sinabi niyang dahil sa iglesia? Doon siya magkakapera sa iglesia. Dapat ay sinabi niya, dahil sa Diyos, yun ang tama. Hindi yan, sabi niya, nahuli din sa bibig dahil sa iglesia. Bakit? Diyan siya magkakapera Diyan siya magkakaroon ng mansyon. Kakaroon siya ng kapangyarihan. Gagamitin niya yung mga miyembro. Nakita ninyo. Pero balik tayo sa ating pag-aaral, mga mahal na kapatid. Ang tuloy lang natin ang basa. Ito nakasulat. Tinawag kita, sabi niya. No, let's go back there. Tinawag kita para tulungan mo ang Israel. Nakita ninyo mga kapatid? Ang purpose ng pagtawag ng Diyos sa hula na sinulat ni Propeta Isaias kay Ciro, tinawag kita para tulungan mong Israel na aking lingkod at pinili. Siguro, kung iisipin natin, parang unfair naman yata. Pinili mo pala at lingkod mo ang Israel, ba't hindi ka tumawag mula ron? Ba't ako pa tinawag mo? Pero hindi nagreklamo ng ganun si Haring, itong si Haring, Hari ng Persyang si Ciro, the Great, di ba? Tinawag kita para tulungan mong Israel na aking lingkod at pinili. Pinarangalan kita kahit na hindi mo pa ako nakikilala. Nakita ba ninyo? Pinarangalan kita, sabi ng Diyos kay Ciro, kahit hindi mo pa ako nakikilala. Iba kasi Diyos ni Ciro eh. Ako si Yahuwah. At wala nang iba pa. Maliban sa akin, wala nang ibang Diyos. Nagpakilala ang Diyos kay Ciro. Nakita niyo? Walang Diyos liban sa akin. Palalakasin kita. Kahit na hindi mo pa ako nakikilala. Nakita ninyo ang Diyos. Iba ang isip ng Diyos kaysa isip ng tao eh. Kung sa isip ng tao, ito dapat dito manggaling ang mga successor na leader at tutulong sa mga lingkod ng Diyos at magiging kasangkapan para mga tayo makapagbalik sa loob sa Diyos. Pero itong ginamit, hindi pa kilala ang Diyos Itong ginamit ng Diyos para sa tulungan, para sa kapakanan ng Israel na pinilit lingkod niya, taong hindi kumikilala sa Diyos. Pero pinarangalan ng Diyos, pinili ng Panginoon Diyos. Di ba? At wala nang iba pa. Maliban sa akin, wala nang ibang Diyos. Palalakasin kita kahit na hindi mo pa ako nakikilala para malaman. Ayan, ito purpose ng Diyos. Ng lahat sa buong mundo na walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako si Yahuwah at wala nang iba pa. Ako ang lumikha ng liwanag at ng dilim. Ako ang nagpapadala ng kabutihan at ng kapahamakan. Ako ang Panginoon, gumawa ng lahat ng ito. Isang tambak na propesiya. Tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua at tumutukoy kay Ciro. Maliwanag po yan. Kaya,
Yan pong Isaiah chapter 43, 44, 45, 46 ay meron pong taong tinutukoy diyan na gagamitin ng Diyos na kasangkapan, walang iba kundi ito pong si Ciro. Pero mayroong dual fulfillment na yan po in the long run ay tumutukoy at nagpo-foreshadow sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua at sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua kung paano noong panahon nang tawagin si Pablo, ang Kristo'y nasa langit na, may ginamit siya na kasangkapan para ang kanyang ministeryo may ipagpatuloy na may ipangaral sa mga tao sa kahintilan. Sino ginamit? Si Apostol Pablo. Sa mga wakas ng lupa, may gagamitin din ng Panginoon Diyos na mga tao na pipiliin niya, pagiging dapati niya, tutulungan niya, palalakasin niya, gagabayan niya. Kaya mga fulfillment na unti-unting nalalahad sa ating lumalawak ang ating kaalaman. Hindi po tayo nga nalinimitahan sa isang fulfillment lang sapagkat ayon sa Biblia, ang mga hulang ito ay merong mga dual at saka sabi nga ay multiple fulfillment katulad ng ating nabasa. Kaya ang talata na ating mga binasa, tumutukoy yan kay Persia, hari ng Persia, na ito po ay si Haring Cyrus sa Ingles. Pero sa future fulfillment, gaya ng ating nasabi, may mangyayari pa. Alam ninyo mga kapatid, sa patuloy nating pag-aaral, itong si Haring Ciro ng Persia ay dakila ito. Siya po ay walang pagtatalo, ginamit ng Diyos na kasangkapan para mapalayang Israel sa Babylonia noong 538 BC. At pinayagan niya na ma-rebuild ang templo. Karagdagang kaalaman, ito pa, basahin natin sa Ezra. Ganito po ang ating mababasa. Ito, next slide, Ezra. Sa Ezra 1 hanggang 4, versikulo kapitulo 1. Next slide. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persia, tinupad ni Yahuwah ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Jeremias. Hinipo niya ang puso ni Cyrus o Ciro para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa buong niyang kaharian. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahuwah ang Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian dito sa mundo. At ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapatayo ng templo para sa kanya roon sa Jerusalem na sakop ng Huda. Kayong lahat ng mga namamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa Jerusalem at muli ninyong ipatayo roon ang templo ni Yahuwah, ang Diyos ng Israel, na nakatira sa lungsod na yon, at samahan niya sana kayo. Ang mga natitirang tao sa mga lugar na tinitiran niyong mga Israelitay dapat tumulong sa inyong paglalakbay. Magbibigay sila ng mga pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop at pagtulong na kusang loob para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Karagdagang kaalaman, binasa natin yan, na nung panahon ni Ciro ay ginamit din ng Diyos na kasangkapan si Jeremias para hipuin ang puso ni Ciro para gumawa ng isang pahayag tungkol sa pagbabalik ng mga anak ng Diyos na pinili niya mula sa pagkaalipin sa Babylonia doon sa Jerusalem at sa muling pagtatayo ng templo. Yan ang second temple. Kaya nakita ba natin ang Panginoong Yahushua din ay ganun din, mga kapatid? Ang sabi niya doon, nung panahong siya'y nasa lupa pa, kausap niya mga Pariseo, ang sabi niya, itong templong ito'y gibain ninyo at sa loob ng 3 araw ay aking muling itatayo. Templo din yon. Muli, rebuilding of the temple. Pero ang sagot ng mga kausap niya, 46 years na ginawa ito at pinatayo ng aming mga ninuno. Sa loob ng 3 araw, ipatatayo mo. Hindi nila naintindihan na yung rebuilding of temple na tinutukoy ng Kristo, hindi yung pisikal o literal o material na templo, kundi yung kanyang katawan. Kaya sa panahon natin, mga kapatid, meron din bang rebuilding? Opo, ang nire-rebuild sa atin, ang atin pong, itong templong ito, sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat itong templong ito, pag naturuan ng maling aral, nawawasak, nadi-destroy ang temple sa pamamagitan ng pagtanggap ng maling doktrina o false doctrine. So ang Kristo na parito para i-rebuild ang templong ito sa pamamagitan ng pagtuturo
ng tamang ebanghelyo. Nare-rebuild ang ating templo, itong katawang ito. Kaya ang kapatid na Manalo, nung siya'y mangaral, ang kanyang ni-rebuild yung mga tao, sapagat ang mga tao ang natalikod sa pananampalataya. Tinuruan ng tamang pananampalataya, iisang tunay na Diyos, ang Panginoong Diyos lang ang Ama. Hindi pa niya naituro, ang pangalan ay Yahuwah. Hindi pa sa panahon niya ituturo yun. Pero ang kanyang itinaguyod na aral, monotheistikong pananampalataya, iisa lang ang ating Panginoon Diyos. Di ho ba? Pero saan natutunan yan? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua na siyang chief shepherd sapagat ang Kristo'y nasa langit na, may gagamitin siyang kasangkapan. Hindi siyang pisikal na mangangaral pa. Ang ibig bang sabihin, ang sabi ng iba, noong 1914 ay bumalik ang Kristo sa lupa. Mali ang tanong. Sapagat kung siya'y bumalik, wala ka na ngayon. Di ba? Second coming na yun eh. O, ang tawag nga doon ay paghatol na sa mga tao. May ginamit siyang kasangkapan. Kaya sa ibang talata ng Biblia, may mababasa tayo, ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig, ang nakikinig sa akin, sa Ama nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo, akong itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin, itinatakwil ang Ama na nagsugo sa akin. Ambassadors yun. Mga kasangkapan yon, mga isinusugo yon. Paano makikilalang tunay na isinusugo? Sa aral, hindi sa pagkiklaim na sila isinusugo. Aral, sa aral po makikilala. Katulad ng ating Panginoong Yahushua, sinabi niya, ang aral ko hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Makikilala natin ang aral kung ito'y sa Diyos, kung ito'y hindi sa Diyos. Di ba? Kaya nga may Biblia eh. Di ba? Pero iisa, Biblia, marami hindi nagkakaintindihan. Nagtatalo-talo pa eh. Kaya nga nagsusuguan Diyos para ipakilala kung sino ang tunay na Diyos. Lalo na sa mga wakas ng lupa, mga mahal na kapatid. Kaya, ang tema nitong si Ciro ay ano? Ang tema niya ay pagpapalaya, pagpapanumbalik sa Panginoon Diyos. Ang Panginoong Yahushua, ang tema din niya ay ano? Ang pagpapanumbalik sa isang broader na sentido. Maraming mga tao ang magbabalik loob sa Diyos at ang mga tao ay maglilingkod at kikilala sa tunay na Diyos. At ang tao ay mapapalaya sa sentidong malayang makapaglingkod sa Diyos, malayang makapagsiyasat, malaya na sila po ay madagdagan ng kaalaman. Kaya mga kapatid, ayon po sa Biblia, sapagkat ang trabaho ni Ciro ay nagpo-foreshado rin sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua at trabaho ng ating Panginoong Yahushua, ano pong isa sa mga hula ng Biblia na ang kinatuparan din ay ang ating Panginoong Yahushua. Ito, next slide. Ganito nakasulat. May iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. I-imagine natin ito mga kapatid. Ang Kristo, sinulat ito ni Juan Evangelista. Ang sabi niya, kausap niya mga Hudyo eh, may iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Ano gagawin niya? Kinakailangan ko rin silang tipunin. Titipunin din niya. Pakikinggan nila ang mga salita ko. At ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Mga kapatid, ito'y hula. Sino sumulat? Itong ebanghelistang si Juan. Ano nilalaman? Meron siyang ibang mga tupa, sabi ng Kristo. Ano sabi niya? Wala sa kulungan ito ng mga Hudyo. Ibig sabihin, hindi pa kasama ng mga unang mga nakumberte sa pananampalataya ng ating Panginoong Yahushua at ng mga apostol. Anong gagawin niya? Doon sa mga ibang mga tupa niya, kinakailangan ko rin silang tipunin. Nakita niyo? Pagtitipon, gathering, di ba? Kaya pagka binasa po natin ang ibang mga talata ng Biblia, titipunin sila sa iba't ibang mga dako. Ang sabi ng Kristo, may mga tupa pa akong iba. Hindi niyo kasama ang mga Hudyo. Titipunin ko rin sila. Pero paanong paraan? Pakikinggan din nila ang mga salita ko. Aba, ay sa pangangaral. Hindi pisikal na pagtitipon na lahat ay magsama-sama sa isang lugar. Yung palang pagtitipong gagawin sa pamamagitan ng pakikinig nila sa aral ng Kristo. Pakikinggan din nila ang mga salita ko at ang lahat ng nakikinig sa akin magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Mga kapatid, sa pagtuturo po sa atin, sino po yung tinutukoy diyan?
nung kasama pa natin sila, natutunan natin ay Iglesia ni Cristo daw ito. Mga kapatid, ang kawan, Iglesia daw ni Cristo. At yung iisang pastol ay si kapatid na Felix Manalo daw. Kapatid, mga kapatid natin, ano ho? Ang tanong ko po sa inyo, ito kaya po ay tama? Alam nyo, mga kapatid, una sa lahat, alam naman ninyo na yan pong Juan 10:16 nanggaling po sa Juan versikulo 1 hanggang 15 ng Kapitulo 10. Alam ba ninyo kung saan natin mababasa yung ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay maliligtas. Di ba? Papasok at lalabas at makakasumpong ng pastula. Saan natin mababasa yun? Doon din sa Kapitulo 10 ng Juan. Ako ang mabuting pastol. Kaya mga kapatid, ito pong binabanggit yan na isang kawan, yan ay kalipunan ng mga believers o mananampalataya na nakinig sa tinig ng Kristo. Teka muna, ito'y future ito eh. Ano ibig sabihin? Tinig ba mismo ng Kristong literal ang kanilang mapapakinggan? Aba, hindi. Pagkat ang Kristo, mga kapatid, bago mangyari ang katuparan nito, matagal nang nasa langit. Pero paano madidinig ng mga taong ito para sila ay makapakinig ng tinig ng Kristo? Iyon na nga, nasabi na natin kanina. Ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Mayroon siyang gagamitin kasangkapan. Hindi siyang pisikal na mangangaral. Ang nagtatakwil sa inyo, ako tinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin, itinatakwil lang Ama. Paano ang pagtatakwil? Sa pangangaral, pag itinakwil ng tao. Di po ba, mga kapatid? Bakit? Bakit may ginagamit na kasangkapan ng Diyos? Pakinggan nga natin itong nakasulat sa aklat ng Korinto 2, ikaw Korinto 5:20, ito nakasulat. Pakinggan po natin. Kaya nga, mga sugo kami. Sa English, ambassadors or representative. Ito sa English po eh. Ito nakasulat sa 2 Corinthians 5:20 sa Amplified. So we are ambassadors for the Christ as though God were making His appeal through us. At sa pamamagitan namin, nakikiusap at sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Kaya mapapansin natin na yung si Ciro, ang kanyang trabaho ay nag-foreshadow sa kagawain ng Kristo. Di ba? Pero ang gawain ng Kristo ay gagampanan ng ibang mga tao na gagawin niyang kasangkapan ng tawag nga sa kanila yung mga sinugo na sa ibang salin, ambassadors. Nang sabi pa nga rito sa Ingles, sa Amplified, so we are ambassadors for the Christ as though God were making His appeal through us. We as Christ representatives. Representative lang sila ng Kristo. Hindi sila mismo ang Kristo. Kaso may mga ibang mga leader ng reliyon umaacting na sila na ang Kristo. Hinihiling ko sa Diyos na kayo'y pakinggan. Halina Ama, pakinggan mo sila. Para kang umaacting na tagapamagitan Ambassador lang, representative lang. You are representing Yahushua. You are not Yahushua himself. Kasi yung iba nagpakilala, tagapamahala ng pangkalahatan. Titulo ng Kristo yan. Ang iba nagpakilala, siya mismo ang Kristo. Ayun, nakabilanggo. Ang iba nagpapakilalang kahalili ng anak ng Diyos. Papa. No! Representative lang. Katulad ng mga apostol noon, silang sabi ng apostol Pablo, kami nga'y mga sinugo. We are ambassadors. We are Christ representatives. Pleading with you on behalf of Christ to be reconciled with God. Yan ang trabaho ng mga ginagamit na representatibo. Kaya tayo walang ministeryo ng atin. Ang ating daladalang ministeryo, yung ministeryong daladala ng mga apostol, maging ng Apostol Pablo sa kahintilan, ministeryo ng Kristo. Di ba mga kapatid? At bali ba, pagka binasa po natin ang nakasulat po sa isang talata ng Biblia sa aklat ng Mateo, ang sabi po roon sa 28, 18:20, ang sabi, at lumapit si Jesus o si Yahushua sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupay na ibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon niya kayo
at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro. Ayon, pansinin natin yan. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Sino kausap? Mga alagad. Sino yun? Christ representatives. Ano ang kanilang ipangangaral? Ang lahat ng iniutos ko sa inyo, ituro nyo sa kanila. Ano po ang garantiya ng Kristo kapag lahat ng itinuro niya ang ituturo natin sa ating kapwa-tao, at narito ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Zero at mga wakas ng lupa. Ang mga wakas ng lupa, panahong malapit ng katapusan ng mundo, hanggang sa katapusan ng mundo, kailanman, at ang ating itinuturo ay ang iniutos ng Kristo sa tao, ang Kristo sasama sa atin. Pero pagka ang itinuro'y iba na sa aral ng Kristo, hihiwalay ang Kristo. Kaya may mga relihiyon, hindi lang isang relihiyon, marami pong relihiyon, hiniwalayan na ng Kristo. Kung ano-ano ng mga aral ang itinuturo nila. Hindi na aral ng Kristo. Anong ginawa nila? Naglagda ng mga rules, mga tuntunin. Aba, bali ba? Ang ibang relihiyon, nagpagawa pa. Gumawa pa sila ng 10 utos eh. Bukod pa yung 10 utos na ibinigay ni Diyos kay Moises, gumawa pa sila ng 10 utos. Tanda ko, pinaskil ko pa yung sa refrigerator. Asulat yung 10 utos. Ang pinakahuling sa 10 utos, huwag lalaban sa pamamahala. Katumbas, huwag kayong lalaban sa akin. Kung anong sasabihin ko bilang chairman ako, makikinig kayo ha, huwag na hindi. Pag lumabang kayo, matutulad ka kay Moises, lumabang kay Moises, lalamunin ang lupa. Nanakot pa eh. Diba? Mga kapatid, panahon ng restorasyon, panahon ng pagbabalik sa tamang aral, panahon na makumpleto ang ating pananampalataya. Alam ba ninyo mga kapatid kung paano pinaliwanag ng isang tinatawag nilang defender of the true faith? Wow! Na mayroon silang nerve to say, they have the audacity to say and claim that this person is one of the defender of the true faith. Tagapagtanggol ng tunay na pananampalataya. Ang pangalan niya ay si Joe Ventilacion. Ating babasahin po, mga kapatid, ang kanyang pahayag. Is it in our slide? Can we show them if it is included in our slide? Next slide, sister. Ayon, Joe Ventilacion, defender of the true faith. Ito nakasulat. However, there is no record that Cyrus claimed that he was the prophesied bird of prey in Isaiah 46:11. Tinututulan ni Ventilacion, no? Yan ang pananampalataya niya. Cyrus' name is not indicated in Isaiah 46:11. Kababasa lang natin. Ang suhestyon ko sa iyo, Joe, magkaibigan tayo, brother. Ako'y pastor ng nagkaisang nayon, ikay pastor ng Project 4 noon. Nag-uusap tayo, brother. Dagdagan mo ang pagre-research mo. Maging kayo po na mga mahal naming ministro. Ang sabi niya, Cyrus' name is not indicated in Isaiah 46:11. Anong hindi indicated? Basahin mo sa Amplified. 46:11 hanggang 13. Basahin mo rin sa 44, chapter ng Isaiah. Nandun ang pangalang Cyrus o Ciro. Tuloy natin ang basa. Sabi nitong si Ventilacion, why would God prophesy of the calling of Cyrus from the far east when he already called him by name in Isaiah 44:28 and 45? Alam mo pala eh. Edi may dapat kang matuto. Cyrus is from, ano yan? From Kidem. No, ginamit yung Kidem. While the bird of prey is not from Kidem, but from Misrak. Papansinin nyo yan, mga kapatid. Yan ang argumento ni Joe Ventilacion. Cyrus daw is from Kidem, while the bird of prey is not from Kidem, but from Misrak. Cyrus is not the man that God called, that God shall call from the far east, but brother Felix Manalo. Yan ang kanyang ini-insist. To claim that Cyrus is the fulfillment
of the prophesied bird of prey in Isaiah 46:11 is simply an assumption. Yan ang claim ni Joe. Yun daw si Cyrus sa 46:11, assumption lang daw yon. First, the name Cyrus in Hebrew is Kores. Isaiah 45:1. But this could not be found in Isaiah 46:11. Nako! Magbasa ka ng Amplified. Kasi ang binabasa lang nila, yung papabor sa kanila. Ano ba naman yan? Lawakan naman ninyong pagkaunawa ninyo, mga kapatid. Diyan po kasi kung ano lang ituturo. Amen! Kaya mga miyembro, kung tawagin sa Biblia, may tawag ang Biblia, 14:15 ng aklat ng Proverbs, gullible. Ang gullible, they believe everything that is being said to them. Pinaniniwalaan nila lahat ng sinasabi nila, kaya gullible eh. Pero alam nyo, pagka binasa natin sa ito, alam niyo, pagka binasa natin yan sa isang salin ng Biblia, itong sa salita ng buhay, mga kapatid, nako, ayan o, ito kasi nakasulat pakinggan po natin mga kapatid. Ang nakasulat dito sa aklat ng Kawikaan 14:15, pinaniniwalaan ng taong wala sa katinuan ang lahat ng kanyang napapakinggan. Nako, masakit sa tenga yun di ba? Pinaniniwalaan ng taong walang sa katinuan ang lahat ng kanyang napapakinggan. Kaya kung tayo ay naniniwala na lang sa lahat ng kung anong ating napapakinggan, ang tawag sa English, gullible. Ang tawag dito sa Tagalog, sa ang salita ng buhay na salin, wala sa katinuan. Mas matindi yun. Anong tawag nyo dun sa taong wala sa katinuan? Kayo na nakakaalam nun. Sira ang ulo nun, di ba? Wala sa katinuan. Ang tindi. Sa atin po noon, kung anong sasabihin lang sa amen. Ganun ba? Siyang kinatuparan. Amen. Hindi pala galing sa Paris itong si Cyrus. Amen. So, ito pala yung natupad. Amen. Ang amen na lang tayo Ganun nangyari sa atin. Bueno, tuloy natin ang basa at mahaba-haba pa ito. Ito. First, the name Cyrus in Hebrew is Kores 45:11. But this could not be found in Isaiah 46:11 of the Hebrew Bible, mali siya ron, and in some ancient manuscripts of the Bible that are in existence. This could be found also in the old translations of the Bible, such as the Septuagint, and in the majority of the modern translations, such as New International Version, New Revised Standard Version, New King James Version, New American Standard Version, at saka yung TEV. Etc. etc. Yan ang claim nitong ating kaibigan na si Ventilacion. Tuloy pa natin, next slide. Mahaba ito Even the translation of the Bible by Jewish scholars, Jewish Publication Society of America, which was translated from the Masoretic text, the name Cyrus could not be found in Isaiah 46:11. Calling a bird of prey from the east, the man of my counsel from a far country. Yeah, I have spoken, I will also bring it to pass. I have purposed, I will also do it. The claim that Cyrus is the fulfillment of Isaiah 46:11 is flawed, mali, and without scriptural basis. Yan ang sabi niya. The truth remains that Brother Felix Y. Manalo is the fulfillment of Isaiah 43:5 and 46:11. Next slide pa. Ito pa. Ayun, okay? Let us remain in that verse. So dito po, mga kapatid, ay isang bahagi lang ng katotohanan ang pinaggigiitan nitong Sigyo Ventilacion na yan ang stand natin nung kasama pa natin sila, na ang katuparan ay si kapatid na Manalo lang. Mga kapatid, maraming Bible scholars na nagpapatotoo at letra por letra nababasa natin sa Amplified. Ang Amplified na salin, Biblia ba o hindi? Biblia. At sa tunay na pangyayari, sinong ginamit ng Diyos sa kasangkapan para may makabalik sa Diyos ang Israel, makabalik sa Jerusalem ang Israelita na naalipin sa Babylonia at muling maitayo ang templo? Hindi ba si Ciro? Bird of prey. Nagpapalaya. Ano ba trabaho ng bird of prey na literal? Nadadagit yan para mailigtas. Di ba? Ang kanyang dinadagit. Kaya para mailigtas ang Israel noon mula sa pagkaalipin, ginamit ang Diyos sa kasangkapan. Si Ciro na hari ng Persia
para mapalaya, makabalik sa Jerusalem, maitayo ang templo, at makapagbalik loob sa pagsamba sa tunay na Diyos, mga kapatid. Kaya sa lumang tipan, si Ciro ay lumalarawan kay Yahusya sa bagong tipan. Ang Panginoong Yahusya, umakit na siya sa langit, at ang unang iglesia ay natalikod sa mga huling araw na ito o sa mga bakas ng lupa, may gagamitin kasangkapan. Hindi tayo tutol ang kapatid Manalo, isa sa ginamit na kasangkapan bilang dual fulfillment ng 46:11 ng Isaias at maging doon po sa Isaias 43, 43 ng kapitulo ito. Let us read this. Pero ito ngayon ang sinasabi ni Yahuwah, lumikha sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo, ikay akin. Huwag kang matatakot dahil sa kasama mo ako. Titipunin ko ang iyong mga lahi mula sa silangan hanggang sa kanluran. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga at sa timog na hayaang bumalik sa kanilang lupain ang iyong mga lahi at ang hayaang umuwi saan mang sulok ng mundo. Sila ang mga taong aking tinawag, nilikha ko sila para sa aking karangalan. Itong sinasabi ni Yahuwah, ninyong tagapagligtas, ang banal ng Diyos ng Israel, para maligtas kayo. Ipapasalakay ko ang Babylonia sa mga sundalo ng isang bansa at tatakas sila sa pamamagitan ng mga barkong kanilang ipinagmamalaki. Ako si Yahuwah, ang inyong banal na Diyos, ang lumikha sa Israel, ang inyong hari. No, maliwanag po yan, mga kapatid. Yan po isa sa mga hula na ginagamit po ng Iglesia din ni Cristo para sabihin na yan ay natupad sa atin, sa Iglesia ni Cristo nung kasama pa natin sila. Wala tayong tutol sa claim nila. Okay lang po yun. Pero yan po ay mayroon pong dual na fulfillment din po yan, mga kapatid. Na ang katuparan din po niyan, alam ninyo, ay isa ay si Ciro din po yan, mga kapatid. Isa sa fulfillment, si Ciro. At ang another fulfillment ay ang Panginoong Yahusya na may gagamiting kasangkapan. Huwag nating palitawin lagi ang kapatid na Manalo. Si Juan Bautista nag-pave ng way para pagdating ng Kristo. Pero nang dumating ng Kristo, ang sabi niya, ako less na lang ako, I become lesser and lesser. Ang Kristo magiging greater and greater. Ibig lang sabihin, kumbaga sa driver, siyang nagda-drive dati. Nang dumating na ang Kristo, umalis na siya sa pagda-drive, ang Kristo na nagda-drive. Bakit? Yung kanyang pinaghandaan ng lugar na dadaanan ang Kristo, dumating na umalis na siya. Sa atin, pinagdigiitan lagi natin, nagpagawa pa ng rebulto ng Capelix sa Central. Di ba? Bawal pala rebulto, ba't ka nagpagawa? Pagka dumadaan ako doon, kinikilabutan ako, tumitingin ka. Ano yun? Meron kang something in you na respeto sa rebulto. Ang sabi, di ba, turo din sa atin, bawal ang mga larawang, huwag kang sasamba. Hindi naman sinasamba. Ba't hindi sinasamba? Ba't hindi pa natin alisin yun? Kahit paano, meron kang konting damdamin dun gagalang rebulto ng Capelix. Ang ilantad natin si Yahusya. Di ba? Ang sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ang nagtanim at nagdilig ay walang halaga, hindi importante. Ang importante ang Diyos. Ganon din po sana sa atin. Sa atin, mas sikat pa itong si chairman Di ba? Kaysa kay Yahusya, mas malimit banggitin. Yan ang pasya ng pamamahala. Yung kanyang inisyal. Nawala na yung Yahusya Akala ko ba ulo ng iglesia si Yahusya? Opo. Bakit puro si Ganis Sherman ang binabanggit ninyo? Dapat Yahusya. Di ba? Nung buhay pa yung tatay, ganun lagi. Di ba? Hindi dapat ganun Ang dapat nating ilantad ang Panginoong Yahusya. Sino man ang pinuno ng leader na yan, walang magagawa yan. Hindi ka maliligtas ng leader ng relihiyon. Ang magliligtas si Yahusya. Kaya nga sabi ni Pablo na magkaroon ng pagtatalo doon sa Corinto Ang sabi ni iba, ako ay kay Apolos, ako ay kay Pedro, ako ay kay Kristo, ako ay kay Pablo. Sabi ni Pablo sa kanila, ako bang ipinako sa krus? Ako bang namatay dahil sa inyo? Ano lang ibig sabihin? Hindi ako si Yahusya. Isa lang ang Yahusya. Siyang dapat nating kilalanin. Siyang dapat nating pagpasakupan.
Yun ang dapat po mga kapatid. Pero sa iglesia na ang kasama pa natin sila, ang pinagpipilit at pinasisikat, yung leader. Yan, nawala na tuloy ang Kristo. Kung banggitin ano pa baga? O salam, may nakita ba kayo na karatula? Nagpagawa ng kapilya. Maraming salamat po, Yahushua. Pumayag kayong magpagawa kaming kapilya. Hindi. Maraming salamat po, pangalan ng chairman. Nako, yun ang pinasikat. Sa tingin nyo kung narito ang Kristo sa lupa, matutuwa kaya? Akala ko ba akong tagapagligtas ninyo? Akala ko ba maaaring sabihin ng Kristo, ako ulo ninyo? O ba't ang ito pinasisikat ninyo? Ito namang pinasisikat, tuwan-tuwa. Ako, tuwan-tuwa. Hinihiling ko sa Diyos, basbasan niya kayo. Isipin nyo, ikaw, hindi mo kailangang basbas. Hinihiling ko sa Diyos, pagalingin niya kayo. Ikaw, wala kang sakit. Para sabihin, sila lang, hindi mo sinasama sarili mo. Hindi natin kaaway ang iglesia. Mahal natin sila. Pero bakit natin ginaganitong para ng pagtuturo? Para mapukaw ang damdamin natin na tayo nailigaw na noon ang focus natin doon na sa leader. Hindi na sa tunay na tumubo sa atin. Hindi na sa tunay na ulo ng iglesia. Ang Panginoong Yahushua. Di ba mga kapatid? Kaya dinadala tayo ng Diyos sa tama. Restorasyon. At alam ba ninyo mga kapatid? Ang Babylonia, umalipin yan sa Israel. Diba? Ang ginamit na kasangkapan, si Ciro, na palaya. Ang isa sa dual na fulfillment, dahil ginamit siya na kasangkapan ng Panginoong Yahushua, ano ho? Pagkat ambassador nga, representative ng Christ sa pangangaral, ay ang kapatid na manalo. Saan nanggaling din ang karamihan sa kanyang mga pinangaralan? Galing din sa Babylonia, pero hindi na syudad na sabi nga na doon na alipin ng Israel ng 70 years. Kundi ito po ay symbolical na Babylonia. Ang sabi nga doon sa 18 ng aklat ng Apokalipsis, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, lumabas kayo sa Babylonia sapagkat naging tahanan na ng karumal-dumal na espiritu. Ano yung Babylonia? Siyudad ng Roma. Yan ang Katolisismo. Meron nga po na umalis at humiwalay, Protestantismo, pero yun din ang pananampalataya. Isang Diyos, may 3 persona. Pero ang kapatid na manalo ang kanyang itinuro, iisa lang ang Diyos. Yan din ang itinuro ng mga propeta. Yan din ang itinuro ng mga apostol. Mula roon sa Babylonia, nakita niyo pagkakahawig. Tinipon din sila. Nakilala ang tunay na Diyos. Nakilala ang tamang pagsamba. Hindi pala sa ribulto, hindi pala sa mga imahin, hindi pala sa kung ano-anong mga kanilang sinasamba at pinag-uukulan ng pagpapahalaga. Ngayon, puntahan natin ang sinasabi kanina ng ating binasa, mga kapatid. Ano yung ating binasa kanina? Yung pong binabasa ni Job Intelacion. No? Brother, ayaw mong banggitin ko pangalan mo. Kasi ikaw may text nun Yan din naman ang gusto ng leader. Nang sabi po roon, mga kapatid, itong si Cyrus galing sa Kidem, hindi sa Misrak. Samantalang ang bird of prey, itong ibong mandalagit, manggagaling ang wika saan? Diyan po sa Misrak. Nang ibig sabihin daw ng Misrak ay Far East. Bueno, ating alamin. Ito. When was the term Far East popularized? Kailan po napasikat yung pangalang Far East? Wikipedia, next slide. In the 16th century, noong ika-16 na siglo, King John III of Portugal called India a rich and interesting country in the Far East, Extremo Oriente. The term was popularized during the period of the British Empire as a blanket term for lands of the east of British India. Mga kapatid, dyan, mapapansin ninyo, ang Far East tumutukoy sa India ayon sa Wikipedia. Kailan po na-popularize itong itong dalawang salitang Far East? Noong pong 16th century. Kailan unang ginamit po yan? Next slide. Tandaan natin 16th century, na-popularize ang Far East. Ito naman, kailan po ito unang ginamit? World Atlas. Ito nakasulat. The Far East is a term used to describe the geographical, economic, and cultural area that encompasses Eastern Russia, Siberia in particular, East Asia,
and Southeast Asia. In some instances, Pacific Island nations are also included as part of the Far East. Kasama din pala yung mga Pacific Island nations, kasama sa Far East. Use of this phrase dates back to 12th century Europe, when the ruling class, explorers, traders, and travelers took an eastern route to reach this area. Aba, noong 12th century, unang ginamit ang salitang, ang dalawang katagang Far East o Malayong Silangan. Tuloy natin, it became common practice to call this region the Far East. Anong region yon? Yung pong East Asia, Southeast Asia, at Pacific Island nations. Tinawag sila na mga bansang nasa Far East. Ano pang sabi? Ito pa, Eastern Asian regions, which are the Near East and the Middle East and the Far East, during the reign of the British Empire. The term became popular and was used to refer to any area east of British India. Kaya mga kapatid yan, self-explanatory na, noong 16th century, sumikat ang katawagang Far East, Malayong Silangan, pero yan po ay unang ginamit noong pong 12th century sa Europe. Ang sabi po, mga kapatid, ng mga aklat ng kasaysayan, Prophet Isaiah, si Propeta Isaias, never used the term Far East. Tandaan natin, historically and biblically speaking, hindi ginamit ni Propeta Isaias ang katagang Far East. What does the word Misrach mean sa Jewish people? Ito, Jewish na ito mismo, mga Hudyo. Mga Hudyo, ano ang kahulugan ng Misrach? Sapagkat ang sabi ni Joe ay itong ibong mandaragit, kaya hindi tumutukoy kay Siro, sapagkat si Siro galing sa Kidem, ay ibig sabihin ng Kidem ay east. Samantalang ang bird of prey, ibong mandaragit, manggagaling sa Misrach o Malayong Silangan. Kaya kay kapatid na Manalo lang natupad yan. Aba hindi, natupad yan kay Siro, natupad din yan kay kapatid na Manalo. Mga kapatid, dual fulfillment nga po eh. Kaya tanungin natin ngayon, ang mga Hudyo mismo. Ito, pakinggan po natin. Ano ang nakasaad sa kanilang national anthem? Ito po, ating pong basahin mga kapatid. Hatikba, Israel National Anthem. Kolode, hindi ko po maintindihan ito ha. Kolode, ayaw ko kung tama ang pagkakabigkas ko. Kolode, Balibab, Penima, Nefes, Yehude, Humeya, Olfate, Misrak, Kadema, Ayen, Tisyon, Tisyofeya, Odela. Huwag na nating basahin yan. Ito na lang sa English. And binanggit kasi, Olfate, Misrak. Ang tanong natin ay ito, ano para sa mga Hudyo ang Misrach? Malayong Silangan ba ang ibig sabihin nun? Ito sa English. Translation, the hope. As long as the Jewish spirit is yearning deep in the heart, with eyes turned toward the east. Misrach ang katapat sa English. East, hindi Far East. Looking toward Zion. Then our hope, the 2,000-year-old hope. Kaya ang katapat po para sa mga Hudyo ng Misrach ay East. Maliwanag yan. Hindi natin inimbento yan. Hanggang ngayon, yan po ang national anthem ng Israel. Misrach for them ay East. Para naman kay Juventulasyon ay Far East. Saan nyo mababasa? Sa lumang tipan ang Far East. Walang ganyan. Kailan lang nausoy? Ang nasa Biblia po talaga, North, East, West, South. Kailan lang po nahati sa tatlo ang East? Huling araw na lang yan. Yang may Near East, may Middle East, may Far East. Kaya mga kapatid, tayo ay tinuturuan ng Biblia na ang mga katuparang ito ay hindi pwedeng angkinin ng isang tao. Maaaring natupad sa kanila, merong pang mga, kung tawagin natin, short-term fulfillment at saka long-term fulfillment of the prophecies, especially in the book of Isaiah. Ngayon, puntahan naman natin ang Merriam-Webster Dictionary. Ano nakasulat? Ito nakasulat, mga kapatid. Misrach, noun, plural, an ornamental or sacred picture hung on the east wall of a house
or synagogue in the direction of Jerusalem toward which Jews face when in prayer. The eastern wall of a synagogue. Kaya pag sinabing Mishrak, eastern, hindi sinabing far eastern. No, far eastern, hindi gano'n. Eastern lang po. Kaya ang Mishrak po, silangan ang tinutukoy niyan, mga kapatid. Kaya sa ating pinag-aralan, tatandaan natin, ang mga hula ng Biblia, mayroong short-term fulfillment o near fulfillment at mayroong pong long-term or future fulfillment. Sa ating panahon, ang karamihan sa mga hula ay tumutumbok at nagtuturo sa pagdating ng Mesiyas. At kung ang Mesiyas o ang Kristo hindi naman magtatagal dito sa lupa, meron pa rin siyang gagamitin sa mga wakas ng lupa na kasangkapan para ituro ang kanyang ebanghelyo, para ipangaral ang kanyang aral, para mga tao'y maitayo sa kanya bilang batong pundasyon sa kanya nakatayo, hindi sa taong leader ng reliyon. Ang mga apostol ay nakatayo sa Kristo. Siyang panulukang bato, siyang pundasyon. Pag hindi ka nakatayo sa Kristo, mabubuwal ka. Hindi ka nakatayo sa tunay na pananampalataya. Hindi ka nakatayo sa tunay na pundador ng tunay na kilusang itinatag niya. Ayan nga ang iglesia na kung tawagin ay katawan ng Kristo. Binubuo po yan ng mga tao, hindi building yan. Hindi organized religion yan. Yan ay samahan ng mga taong believers of mga community of believers o community ng mga taong sumunod sa Kristo. Di ba? Kaya dito ang ating itinatayo'y templo, hindi building. Templong tao. Tinuturo ng aral ng Kristo. Tinuturuan ng aral ng Diyos. Matatayo sila sa ibabaw ng Kristo. Kaya tayo walang kapilya sapagkat ang templo noon mahalaga panahon ng Israel sapagkat doon sila nagsasagawa ng iba't ibang paglilingkod nila, lalo yung burnt offerings. Pero ngayon sa panahon natin, sabi ng Kristo, kayo ng templo. Nagtatayo kayo ng templo. Ang templong yan ay tao na binigyan ng pananampalataya sa magitan ng pakikinig nila sa mga ginagamit ng Diyos na kasangkapang mangaral ng Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, tayo'y panatag na sumasamba sa kanya-kanyang tahanan sapagkat tayo ang templo. Itong templong ito ang siyang ihaharap natin pagdating ng Kristo. Isasalubong natin sa awa at tulong ng Ama pagdating niya sa araw ng rapture. Kaya tayo'y may karapatang sumamba sa bahay-bahay. Sapagkat ang sabi ng Kristo doon sa babaeng taga-Samaria, darating ang panahon, kayo mga taga-Samaria, hindi na sasamba sa bundok ng Gerizim, maging ang mga Israelita sa bundok ng Jerusalem, kundi darating ang panahon na ang mga tunay na mananambay sasamba sa Ama sa espiritu at katotohanan. Kaya na ang Kristo ay mamatay na't umakyat sa langit. Ang mga alagad, ang mga lingkod ng Diyos na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, sa bahay-bahay sila sumamba. Ang may importante ang pagsambang tunay sa espiritu at katotohanan. Sana ito po'y nagsilbing tanglaw sa atin at tayo maliwanag na mamalagi sa pananampalatayang ito. Huwag nating payagang tayo maalis sa pananampalatayang ito. Ito pa salin ng isang Biblia. Ito pa, anong katapat ng salitang Mishrak? Ito, next slide. Malapit na tayong matapos. Ilang minuto na lang. Ang mga Diyos-Diyosa ng Babylonia na sina Bel at Nebo ay nakahiga habang ikinakarga sa mga karwahe na hinihila ng mga asno, mabibigat sila, karga ang mga pagod na hayop. Alam nyo, pag binasa natin sa isang sali ng Biblia, that is not 46, it is supposed to be 46:11. Orthodox, okay? Orthodox Jewish Bible, ito nakasulat, calling a bird of prey from the Mishrak ng katapat ay east. Nakita ninyo? Basahin nyo sa Orthodox Jewish Bible. 46:11 ng Isaiah, calling a bird of prey from the Mishrak ng katapat ay east, silangan. Kaya mga kapatid, na pag-aralan na natin ang mga propesiya, na pag-aralan natin na ang Diyos ay may gagamitin kasangkapan sa mga huling araw na ito sapagkat ang anak niya ay aakyat sa langit, sila yung mga representatibo ng ating Panginoong Yahushua. Ano halaga ngayon at anong panawagan sa atin? Next slide. Sa unang Pedro, ganito nakasulat, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan ng lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon,
sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nagudyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Yan ang tandaan natin. Ang ating pinag-aralang mga propeta, mga aral ng mga propesiya na isinulat ng mga propeta, hindi galing sa kanilang sariling interpretasyon, yan po ay sa udyok ng Espiritu Santo para ang ating pananampalatay mabatay sa aral ng Diyos. Gaano kahalaga ang Espiritu Santo? Isinusugo ng Kristo, isinusugo ng Ama. Kaya ang Espiritu Santo, pag yan ay ang siyang sumama at siyang nag-guide sa isang mangangaral, ang ituturo ng mangangaral na yon, hindi ang sariling aral niya, kundi ang aral ng Kristo, aral ng Diyos, na yun ay sa magitan ng Espiritu Santo. Pumanatag tayo mga kapatid. Nalaman natin ang mga fulfillment, dual fulfillment, multiple fulfillments of God's prophecies sa pamamagitan ng mga propeta. Tayo po ay pumanatag sa mga aral na ito. Ano man ang dumating sa buhay natin, mga kapatid, ay tayo pumirme at mamalagi sa paglilingkod. Hanggang diyan at tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami. Itinutuwid mo at idinaragdag mo ang mga aral na noon ay dapat naming natutunan, pero hindi namin natutunan. Hindi pa marahil yun ang panahon. Pero ngayon ay idinadagdag mo, nire-restore mo kami, ibinabalik mo kami sa tamang mga aral. Kung may mga hula noon sa mga aklat ng mga propeta, hindi dumating at hindi po yung hinulaan ayon sa kanilang interpretasyon. Yun ay sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo na isinusugo ng anak mo at ikaw, Ama, Yahuwah, ang nagsugo din sa Espiritu Santo. Kaya ang taong walang patnubay ng Espiritu Santo, hindi aral ng iyong bugtong na anak na aral mo ang kanilang maituturo, kundi ang kanilang mga sariling aral. Doon nila napasusunod ang mga tao. Marami namang mga tao ang walang malay, ang kanilang sinusunod, ang akala nila ay aral pa ng anak mo, hindi na pala. Napasusunod na nila ang mga tao nitong mga bulaang mangangaral sa kanilang hulihan ng mga tao na walang kamalay-malay sapagkat nandiyan pa ang kanilang mga simbahan. Parang walang pagbabago sapagkat nandiyan pa ang kanilang dating gawain. Pero kami, Panginoon, salamat. Kaming mga nanindig at nagpatuloy, hindi sumunod sa leader na humiwalay sa aral mo. Nang pinuri ay siya na, ang sinasambay siya na. Panginoon, sa inyo pa rin kami sumusunod. Aming hinihiling na patnubayan mo pa kami. Matuto kaming manindigan sa tama kahit kukunti kami sa bilang. Sapagkat noong bago umakyat ang Kristo sa langit, 120 lamang ang mga tapat na sumunod sa Kanya. Libo-libo ang hindi sumunod sa iyo. Kaya ang bilang ay hindi batayan. Para sabihin sila'y totoo, kami hindi. Panginoon, ang totoo ang mahalagay ang aral na dapat naming suriing mabuti, katulad ng mga Beryano upang kami matuto at malaman ang buong katotohanan na ibig mong iparating sa amin. Dagdagan mo kami ng pag-asa, dagdagan mo po kami ng pananampalataya. Ano man po ang aming mararanasan, samahan mo lamang po kami. Kami po'y maninindigan sa panig mo. Ito hinihiling namin sa pag-aasang tinanggap mo na po sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, ng patuloy na paikilakit ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, meron tayong mga tagubilin po. Please share our faith to others. Tell them they can worship via Zoom at 403-356-689 or via Facebook Live or YouTube. At patuloy natin ipanalangin ang lahat ng mga tao, leader ng mga bansa po, katulad ng ipinanalangin kanina ng ating kapatid
sa ating opening prayer para sa kapayapaan at para tayo mabuhay ng ayon sa kalooban niya. Pero ito ang pero. Pero kung ano po ang kalooban ng Ama, yun po ang mangyayari. Umaasa kami na yung maliwanag sa ating lahat. Hanggang diyan po at tayo natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran gamit ang sanat